Ibinasura ng Korte Suprema ang hiling ni Senator Bato de la Rosa na pigilan ang posibleng pag-aresto sa kanya sa bisa ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Sa botong 951, tinanggihan ng Supreme Court ang hinihingi ni de la Rosa na temporary restraining order at status quo ante order. Sa Lunes, nakatakdang ilabas ng Korte ang kabuuang resolusyon sa petisyon. Hindi pa malinaw sa ngayon kung maaaring nang arestuhin si de la Rosa. Pero tingin ng isang legal expert, pwede na. Bagamat nakadepensa o nakadepende pa rin sa pinal na desisyon ng korte. Ibig sabihin po nun, kung gusto po talaga ituloy ng gobyerno yung pag-aresto kay Senator De La Rosa, ay pwede na po magpatuloy ito, assuming po na walang qualification yung Korte Suprema. Pwede siyang i-implement under RA 9851 at hindi na ito kailangan dumaan sa isang lokal na korte. So inaantay na lang natin kung papanigan ng Korte Suprema yun ultimately doon sa pinal na desisyon niya. Tugon naman ang kampo ni De La Rosa, hindi pa tapos ang kaso at maghahain sila ng motion for reconsideration sa Supreme Court. Nananatili pa rin daw ang tanong kung pwedeng nakatepende ang kalayaan ng isang Pilipino sa dayuhang proseso na hindi dumadaan sa lokal na korte. Pati sa kung pwede bang magpatupad ang mga otoridad ng Pilipinas ng mga proseso ng ICC matapos mag-withdraw ng Pilipinas sa Rome Statute. Nanawagan ng abogado ng mga biktima ng war on drugs sa gobyerno na ipatupad na ang arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Attorney Gilbert Andres, ang pagbasura ng Korte Suprema sa hiniling na temporary restraining order ni De La Rosa ay nangangahulugan na wala ng hadlang para arestuhin ang senador. Ang pag-aresto at pagsuko raw ni De La Rosa sa ICC ay naayon sa batas ng Pilipinas at international legal obligations ng bansa. Kaya naman tuloy ang paghimok nila na agaran itong ipatupad.